Okay, good morning mga kapatid. Isang pagpalang umaga po ng araw ng Biyernes, bawat isa sa atin. Ngayon po ay April 10, 2026. At sa araw po ito ay muli tayo dadako sa ating daily devotion. At tayo po ay tutungo ngayon sa talata mula sa Psalm 145 verse 18. At ito po ay pamagatan natin calling in truth. Ano ba ito sa ating buhay at paano tayo makatatawag sa Panginoon ng may katotohanan at bakit ito importante sa ating buhay. Ngayon, sa ating pong pagsisimula, tayo po ay sasamahan ng aking partner para basahin ang talatang ito. Tayo po ay pangunahan sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga awit 145 verse 18. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sinumang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapala na ipinagkakaloob mo at kalakasan na meron kami ngayon, Panginoon. Maraming salamat po at muli namin mapag-aaralan ng iyong mga salita. Nawa samahan kami ng iyong banal na Espiritu at balutan ko kami ng iyong banal na dugo upang lubusan namin maunawaan ito at maging gabay namin sa aming tatahakin ngayong maghapon at sa susunod pang araw. Samahan niyo nawa kami, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na gagawin ngayong maghapon na ito. Ikaw nawa ang makita sa aming mga kilos, salita at gawa, Panginoon. At pangunahan mo po ang bawat isa sa amin. At ang lahat po ng aming mga pag-aaralan ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. At dito po sa ating talata, ang sabi doon sa Amplified Version, the Lord is near to all who call on Him. To all who call on Him in truth. Napaka hiwaga, Sabi doon sa footnote ay without guile, At excuse me po, dito sa ating talakayan yan is calling in truth, na napakalaga na ating matukoy, Minsan nananalangin tayo, di ba? Gaano ba katotoo ang ating panalangin? Ang ating bang sabi nga pananalangin ay totoo o hindi? Dahil sa mundong ito po na ating ginagalawan natin, madalas tayong nakakarinig ng mga salitang magaganda pero panlalabas lamang. Maraming yes sa harap pero no sa likod. Maraming promise pero hindi tinutupad. Pero ngayong umaga, sabi nga po ay ipinapaalala po sa atin ng salita ng Diyos na mayroon tayong Ama, na near. Ibig sabihin po doon, ay malapit, accessible at laging handang makinig. Pero may isang kondisyon. We must call in truth. Doon po sa ating talata. Napakahalaga po. Dito po sa Psalm 145, ito po ay isang Psalm of Praise na isinulat ni Haring David. Ito po ay isang awit na puno ng pagkilala sa kabutihan, kapangyarihan at kadakilaan ng ating Panginoon Diyos. Sa verse na ito, binibigyan din po ni Haring David ang relationship natin sa ating Panginoon Diyos. Noong panahong iyon, ang mga tao ay naniniwala sa mga Diyos na malayo, o sabi nga ay mahirap lapitan at kailangan pang dumaan sa maraming ritual bago marinig tayo ng ating Panginoon Diyos. Ganun po ang panahon na yon. Pero
dito po ay pinakita ng ni Haring David na ang ating Panginoon Diyos, ang Jehovah, ay iba. Siya ay personal, ibig sabihin siya ay nasa tabi lang, accessible at intimate. No? Pero ang pinaka-importanting detalye, sabi nga, ay ang pagiging malapit ng ating Panginoon Diyos ay hindi automatic. No? May condition ito. Ang sabi po doon sa talata, to those who call in truth. Doon sa mga tumatawag ng may katotohanan. Ibig sabihin, ang access natin sa presensya ng ating Panginoon Diyos ay nakabase sa integridad at katapatan ng ating puso. Yun po ang sinasabi dito. Kaya nga po, doon sa ating paghimay ng salitang ito, ang unang word po doon is the word near. No? Hindi po katulad ng mga Diyos-Diyosan na noon na kailangan pa nating mag-alay ng maraming bagay o pumunta sa malalayong lugar bago sila lapitan. Ang Diyos natin ay personal. Ibig sabihin po, yung sinasabi sa ng Isaiah, di ba? Siya ay Emmanuel, God with us. Yun po yun. Kasama natin, nasa sa atin, nananahan sa atin. Kaya nga po, ang pagiging near ng ating Panginoon Diyos ay hindi automatic sa lahat ng sitwasyon. Sabi nga, may kondisyon doon sa verse. Ating pansinin. The condition po doon is in truth. Sabi doon, in truth, sa katotohanan, without guile, sabi doon. Ano nga ba ang ibig sabihin ng without guile? Ito po ay nangangahulugang walang daya, walang pagbabalat kayo, walang hidden agenda, at walang kasinungalingan. Kaya pag nananalangin tayo, magandang take note po ito sa atin. Hindi ba tayo nandadaya? Wala bang pagbabalat kayo sa panalangin natin? Wala bang hidden agenda? At wala bang kasinungalingan? Kaya nga mga kapatid, ang panalangin ay hindi magic words o formula para makuha ang gusto natin. Ang panalangin ay communion, pakikipag-isa o pakikipag-usap sa ating Panginoon Diyos na sabi nga na nakikita ang ating mga puso. Nasasalamin ang ating mga puso. Bigyan natin ng analogy. Lahat naman po tayo siguro ay nakakakita ng cellphone. Ano ho? At yung cellphone natin may mga signal. Tama ho ba? At hindi ito common o hindi ito foreign word sa atin. No? Diba? Kapag tinatawagan ka, parang wala signal. Chubby. Hindi pala choppy. Diba? Parang ganon, di po ba? Isipin natin ito. Ang Diyos ay parang Wi-Fi o network signal. Siya po ay malakas ang signal. At ang sabi nga po doon sa verses, the Lord is near. Ibig sabihin, full bar ang signal ng Diyos palagi. Hindi yan nagpa-fluctuate, hindi yan nanghihina. Lagi po yung full bar. At sa ating buhay, parang ganun yan. No, hindi nawawala ang signal ng Diyos. Laging available. Laging connected. Laging malakas. No, ang problema ay nasa device natin. Kung bakit hindi natin maramdaman o hindi natin marinig, hindi dahil mahina ang signal ng langit. Dahil ang problema, ang device natin ay may problema. Ano po yun? Yung ating puso at yung ating konsensya. Maaring hindi tapat yung puso natin o may mga konsensya na nakapaloob dyan. Kapag may decoys, hidden files o virus, ito po yung kasalanan, pagbabalat kayo o kasinungalingan sa loob ng puso ng isang tao, hindi makakapasok ang signal ng Diyos. Kaya nga po dito sa talata, sinabi doon, without guile. Means,
ang device natin ay malinis, open, at walang block. Walang nagbablock, walang virus. Dahil kapag malinis ang puso ng isang tao, automatic na mape-perceive natin ang sobrang lapit ng ating Panginoon Diyos. Marirealize natin yan. Mararamdaman natin yan. Madadama natin yan. Ganyan kasimple. Ang spiritual law na sinasabi rito. Ang spiritual na batas. O ang spiritual na command na sinasabi sa atin dito. Marami pong misconception na ating siguro tatlong bagay na ating nagagawa. Yung minsan, 'di ba? Una, yung minsan kahit na 'di ba minsan ang iniisip lang natin na kahit anong isipin natin, basta maganda ang salita, maririnig niya tayo. O kaya, sige, papray na lang tayo doon kay pastor at magaling manalangin 'yon. Pero sabi nga, akala natin pwede tayong makaawa sa Diyos. Pero sa puso natin ay galit tayo, o may tinatago tayong kasalanan, o hindi tayo sincere. Okay? Misa kasi akala natin ganun. Dahil ang pagkilos ng Diyos ay hindi sa pananalangin, kundi sa kung ano nasa puso natin. Ang Diyos ay hindi nakikinig sa bibig lamang. Hindi nakikinig siya sa puso ng isang tao. Ulitin ko po, ang Diyos ay hindi nakikinig sa bibig lamang, kundi sa puso. Diba sabi sa atin sa Matthew 15 verse 8, ano po sabi doon? Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Yan. Alam ng Panginoon Diyos. Alam mismo na ating Panginoon sa Kristo. Yan ang sabi yun ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi niya ay pakunwari. Sa bibig lang sila nagpupuri. Hindi talaga sa puso. Diba? Sabi doon sa Matthew 15:8. Ginagalang ako ng mga taong ito sa mga labi lamang. Ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Kung ang tawag natin ay may halong daya o ang ating panalangin ay may halong daya o pagbabalat kayo, hindi ito umaakyat sa langit. Tandaan po natin yan. Dahil sa bawat panalangin, ang pusong tapat ang pinakikinggan ng Diyos. Sabi nga 'di ba sa Kawikaan verse 28, chapter 28 verse 9, ano po sabi doon? Ang panalangin ng taong hindi sumusunod sa kautusan ay kasuklam-suklam. Yun. Sabi daw ng talata, kung hindi ka sumusunod sa kautusan o kung ano yung inuutos ng Panginoon Diyos, ang sabi niya doon ay kasuklam-suklam. Sabi nga doon sa ibang lingwahe, karimari-mari sa Panginoon ang panalangin ng masama o ang hindi sumusunod sa kautusan. Kaya nga kung yan ay iniutos sa iyo ng Panginoon Diyos at meron kang pagkakataon na gawin mo. Alam niyo ang tao pagka yung desperate na siya, wala na siyang malapitan. Kahit imposible gagawin niya. Kahit hindi niya kaya gagawin niya. Pero pag meron pa, ang daming dahilan. Yan yung sinasabi na kapag kung gusto, may paraan. Kapag ayaw, napakaraming dahilan. Kaya ito po rin yung sinasabi sa ating talata natin ngayon. Ano pa? Yung minsan iniisip natin na pwede tayong tumawag sa ating Panginoon Diyos kahit hindi pa tayo malinis sa Kanya o na hindi pa tayo nakikipag-ayos sa Kanya.
o may mga tinatago tayong kasalanan, no? Hindi pwedeng sabihin natin, Lord, Lord, ano? O sabihin natin, Lord, Lord lang tayo. Pero meron tayong idol na kasalanan na ayaw nating iwan. Hindi po pwede yun. Dahil ang katotohanan, ang truth ay nangangahulugan din po ng alignment. Yung pag-aayo sa buhay natin. Hindi pwedeng disalign ka sa area na ito. Hindi po. Dahil kapag tumatawag tayo sa ating Panginoon Diyos, ibig sabihin sa katotohanan, ay sumasang-ayon po tayo kung sino siya. Kung sino ang Diyos sa buhay natin. At kung ano ang kanyang kabanalan. Di ba? Sabi sa atin ng lagi nating nababanggit, di ba? Yung Proverbs 3:5-6, po sabi doon. Kaya ay kang magtiwala buong puso at lubusan, huwag kang manahan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatakapin. Amen. Sabi doon, trust in the Lord with all your heart and not lean on your own understanding in all your ways. Sabi doon, submit to Him and He will make your path straight. No, yan po yung sabi niya doon. Hindi natin pwedeng dalhin ang kasalanan at ang Diyos sa isang lugar. Saan po ba yung lugar na yun? Sa puso natin. Hindi po natin yan pwedeng pagsamahin. Magtatalo po yan. Diba sabi sa atin ng 2 Corinthians chapter 6 verse 14? Sabi po doon, Huwag kayong makipag-isa sa di mananampalataya. Maaari bang magsama ang katwiran at kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Amen. Yan po yung babala sa atin doon. Huwag daw tayong makisama. Hindi natin pwedeng pagsamahin yan. No? Sinabi rin po yan doon sa Isaiah chapter 59 verse 2. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkakahiwa-hiwalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo naririnig. Yun. No, yun pala yung dahilan. Sabi nga po, kung pinaghihiwalay natin ang ating mga kasamaan, no, ay sabi nga ay hindi natin pwedeng gawin yun. At dahil yun yung dahilan kung bakit tayo napapalayo sa ating Panginoon Diyos. At kung bakit yung kasalanan, minsan, ayaw nating alisin sa ating sistema, sa isip. Although pinatawad na tayo ng Panginoon, pero yung sistema ng kasalanan, nasa isipan at puso pa rin natin. At minsan, lagi nating naisip, kaya tayo tumatawag sa Panginoon Diyos, sa madalit sabi, ginagamit lang natin ng Diyos. Para siyang kasangkapan lang sa buhay natin. Na pag kailangan natin siya, punta tayo sa Kanya, pero ayaw naman natin baguhin na tayo. Parang ganun po yon. Yung tipong tatawag lamang tayo kapag may kailangan tayo. Tapos kapag okay na, hindi na natin siya kakausapin o hindi na tayo lalapit sa Kanya. Mga kapatid, ang pagtawag sa katotohanan ay pagkilala na ang ating Panginoon Diyos, ang Diyos ay tayo yung mga anak niya. Lagi po natin tatandaan. Di ba yung ating magulang, lagi siyang may pakialam sa atin. Hindi natin pwedeng wala kang paki. Buhay ko to. Hindi pwede yun. Dahil ang Diyos ay concern sa ating lahat. Kaya nga diba, sabi ng Galatians 4:7, ano po sabi niya doon? Hindi na kayo alipin kundi anak.
At dahil kayo ay anak, kayo ay ginawa rin ng Diyos bilang mga tagapagmana niya. Amen. No? Sabi nga doon, ngayon nga'y hindi na kayo alipin. Sabi ko, ang mga anak ay, sabi nga ay hindi pinababayaan ng magulang. Ganun na rin po ang tingin sa atin. At kung tayo mga anak ng ating Panginoon Diyos, sabi nga, tayo tagapagmana rin sa pamamagitan ng Diyos. Pero ang Diyos po ay hindi ATM o magic genie na hihilahin lang natin para ibigay ang gusto natin. Hindi po yan ganon. Hindi po siya Panginoon, kundi Panginoon po siya. And siya po ay Ama na alam kung ano ang makabubuti sa atin. Kaya nga, tayo ngayon ay nakatatawag na sa Kanya. Di ba? Na Ama o Abba Father. No? Kaya tingnan po natin dyan. Romans chapter 8 verse 15. Sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos, kaya nakakatawag kayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Amen. Alam niyo sa ibang na yung Abba, no? Abba Father means daddy. Ibig sabihin yung close. Close na close tayo. Kaya po yun yung sinasabi niyan. Kaya nga pagtatawag tayo sa Panginoon, alisin po natin yung mga harang sa buhay natin. Paano po natin ito isa sa buhay sa ngayon sa atin? Una, be honest with God. Maging tapat po tayo sa ating Panginoon Diyos. Huwag po tayong magkunwari kay Lord. Alam niya ang lahat. Bago pa natin isipin, bago pa natin sabihin, bago pa natin gawin. Kung galit ka, sabihin mo sa Kanya, galit ka. Kung mahina ka, sabihin mo sa Kanya na mahina ka. Kung nagkakasala ka, aminin mo at magsisi ka. Truth means being real. Si David nga, di ba? Sabi niya doon, di ba, sa Psalm 139 verse 2. Ano sabi niya doon? Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid, kahit ikaw ay malayo, batid ko sa aking isip. Amen. Sabi niya doon sa English, you perceive my thoughts from afar. Parang hindi ako makapagtago sa iyo, Lord. Nalalaman mo lahat eh. Niisip ko pa lang. Sabi nga, bago pa tayo magsalita, alam na ng Diyos ang sasabihin natin. Di ba? Doon sa verse 4, sinabi niya yun. Doon sa parehas na chapter. No? Sabi niya doon, Di pa ako umiimik yaong aking sasabihin, alam mo ng lahat iyon. Lahat ay di malilihim. yun. No? Before words is on my tongue, you Lord, sabi nga, know it completely. Alam ng Panginoon Diyos. Kaya wala pong point na magsinungaling o magtago tayo sa ating Panginoon Diyos. Alam niya ang lahat at mahal niya tayo kahit alam niya ang ating kahinahan. Clean hands and pure heart ang gusto ng Panginoon sa atin. Para maging malapit tayo sa Panginoon Diyos, dapat malinis ang ating kalooban. Diba sabi sa atin sa Psalm 24, verse 3 and 4. Ang sabi po doon? 24, 3 and 4. Ah, Sa burol ni Yahweh, sinong nararapat umahon? Sa banal niyang templo, sinong dapat pumaroon? Ang taong malinis ang buhay pati ang isipan, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa sa kasinungalingan. iyon. Oo. Yan po yun. Sabi nga, sino makakakyat doon sa Panginoon? Kung
kundi may mga malinis na kamay at dalisay na puso. Kapag nasa atin po yan, o sabi nga kung meron tayong hindi maayos na relasyon sa kapwa, o mga tinatago tayong kasalanan, ito po ang katotohanan yan. Haharangan ito ng Diyos. O haharangan ito ang iyong panalangin. Kaya nga po ang without guile ay bukas na bukas. Walang itinatago. Kaya nagkakaroon po tayo ng call with confidence. Kasi kung ipinagtapat na natin yan lahat sa Kanya, hinihingi na natin ng tawad. Sinunod na natin yung mga iniuutos niya sa atin. We can call now with confidence. Kapag ang puso natin ay totoo at malinis, you can come boldly to the throne of grace. Diba? Sabi doon sa Hebrews chapter 4, verse 16. Kaya't huwag tayong mag-atubili lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Amen. Sabi nga, dito, alam nating malapit siya. Alam nating naririnig niya tayo. Hindi tayo, sabi nga, yung hingi lang ng hingi, ng walang kasiguraduhan. Kundi humihingi tayo na may faith na naririnig tayo ng Diyos. Yung bang siguradong sigurado ka, di ba? Sabi sa atin sa Mark 11:24, di ba? Pagka tayo hihingi tayo na ng may na dapat ay, di ba sabi niya doon, pag tayo hihingi, no, na yan ay nangyari na. Kaya pag tayo nananalangin, no, manalangin tayo na, Lord, salamat po Panginoon sa lahat ng biyayang ito. No? Yung iba, ina-advance yan para makuha lang, pero yung puso hindi totoo. Pero yung mga totoong tapat, nangyayari yan sa kanila kasi nga walang blockage. No, walang blockage sa puso. Kaya nga mga kapatid, sa akin pong pagtatapos, ang promise ng verse na ito ay surety o sure, no, and proximity. No, the Lord is near. Pero access na ito ay nakadepende sa ating integrity o sa ating integridad. To those who call in truth. Huwag po tayong maging parang mga taong nagsasalita lang ng magandang salita. Pwede tayo magaling manalangin di ba? Pero malayo naman ang puso natin. Mga kapatid, maging totoo tayo. Dahil kapag totoo tayo, siguradong malapit tayo sa ating Panginoon Diyos. Yan po magtatapos. God bless us all. Stay blessed and be a blessing. Mga kapatid, ngayon naman tayo po'y dadako sa Venice Reflection. Magandang umaga po sa inyong lahat at dito po sa ating aking reflection ay ito pong talatang ito ay nagbibigay ng napakalaking kapanatagan or assurance sa bawat mananampalataya o bawat isa sa atin. Sinasabi po nito na hindi malayo ang Diyos, hindi siya mahirap lapitan. Tuwing tayo ay dumudulog o lumalapit at tumatawag sa Kanya, naroon siya at nakikinig, handang makinig sa bawat isa sa atin. Pero may mahalagang kondisyon doon po sa sinasabi natin. Dapat po ito ay nasa katotohanan, totoo at tapat ang ating sasabihin. Ibig sabihin, ang pagtawag natin sa Diyos ay dapat galing sa puso, totoo at walang pagkukunwari. Hindi natin siya maloloko ng magagandang salita, mabulaklak na salita, mahabang salita. Gusto po niya ay tapat ito sa ating puso kapag lumapit tayo sa Kanya. Ito po ay isang paalala na hindi natin kailangang pumunta sa malalayong lugar
kahit po sa kwarto natin, kung saan man po tayo naandoon, pwede po tayong lumapit sa ating Panginoon. Gumawa ng malalaking bagay na mararamdaman ang presensya niya. Sapat ang taimtim na panalangin at pagtawag at siya agad ay sasagot at sasamahan tayo kung ano man yung ating pinagdadaanan. Hindi po malayo ang ating Panginoon, kaya lang po natin nararamdamang malayo, tayo ang lumalayo sa ating Panginoon. Pero nandyan lang po siya, handa tayong samahan at nakikinig siya sa bawat isa sa atin. Yun nga lang po, kailangan totoo at tapat ang ating paglapit sa Kanya. Amen. So yun lamang po, maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Okay. Piliin natin, Panginoon Diyos. Ngayon naman tayo po'y dadako sa ating pagbati sa ating mga kapatid online. No? Okay, so ngayon po, pinangunahan po tayo mula po sa Villa Escudero. Kasama po natin si Nay Winnie Patuan. Yan, lagi po natin kasama yan. No? Kahit saan man. No? Mapa-Bible study. Yan, kasama po natin yan. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, Nay Winnie, at sa inyong buong angkan dyan sa Villa Escudero at sa buong Patual family. Kasama na rin po natin si Ate Lisel, no? At ang kanyang buong pamilya. Isang mapagpalang umaga po. Tungo rin naman po tayo ngayon sa Osamis City. Yan. Kasama po natin muli si Dr. Julia C. Yan. At pagbati natin sa buong C family dyan sa Osamis City. Sa mapagpalang umaga po sa inyo. Yan. Kila Sir Dodong at sa inyong mga buong pamilya. Yan. At tungo naman po tayo sa Bulakin, Chaong. Yan. Yan sa kasama po natin ang si Nay Marta dyan, Artiliaga. At pagbati natin dyan, no? Diyan, kasama sila Kuya Chris, no? Si Nay Gori, no? At lahat dyan, si Nay Dina, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat dyan. At pagbati natin sa buong pamilya ng Benaluz, Capus, Artiliaga, silang family. Yan po sa Bulakin, Chaong. Yan. At yan, from Barangay Santo Niño, kasama rin po natin si Nay Josie. God's morning po. Yan, sa inyong buong pamilya, Nanay Josie. Yan. At sa inyong buong angkan. Yan. At from Liliw, Laguna naman po tayo, kasama natin ang Arosena family. Yan, sa pangunguna po ni Nay Edna Arosena. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yan. At tungo naman po tayo sa Bacolod City, no? Isang mapagpalang umaga po. Yan, sa iyo, Kuya George, no? At sa buong Pius family. Yan. At isang mapagpalang umaga. Diyan, Kuya George, sa iyong buong angkan, no? Diyan sa Bacolod City. Yan. May prayer request si Kuya Chris, no? Kagalingan ni Minerva Silang. Yan. Okay? Yan dito. Yan. Yan. Okay. Opo. Yan. At sino pa? Yan, kasama rin po natin ngayon ang Azucena Tanyo family. Siyempre, pagbati natin yan kay Kumaring Carmelin, Paring Arthur, yan sa Carmelite. No? Siyempre, pagbati na rin natin sa kay Pao at kay Julie. No? At siyempre, ganoon na rin kay sa aming inaanak dyan, kay Tyrone at kay Janessa. No? Sa mapagpalang umaga, no? Sa ating lahat. Yan sa Carmelite, no? At yan, pagbati rin natin dito kay sa Dolores Quezon, yan, kay Tatay Victor Dalangin at kay Nanay TC Dalangin. Isang mapagpalang umaga po. Yan, ito, nakita ko rin si Ate Lisel, nabanggit ko na from Villa Escudero. At yan, kasama rin po natin
from Makati City, Andrea Sares family. Yan, kasama natin si Sister Babes. At yan, pagbati rin natin kay Kuya Ramil, no? Yan, at kay Kate, kay Ezekiel, Isaiah, at Isa. Oo nga, parang nakita ko nga rin eh. So, di ko palang makita. Baka nandito sa may gawing baba pa. Parang nakita ko siya kanina. Yan. At pagbati rin natin kay Teacher Jaylene Ramos, MTC. Ano kaya ibig sabihin ng MTC, Ma'am Jaylene? Yan. Again, kasama rin natin ating kapatid na ito. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Hindi ko alam kung taga-saan na ngayon si Ma'am Jaylene. No? Si Teacher Jaylene. Yan. Yan. At sino pa? Yan. Pagbati natin yan. Tor. At ito, dito rin si Arx Mayi Jose niya. Isang mapagpalang umaga po dyan sa inyo. Yan sa Kalamba. Ito, nakita ko si Kate Daniel. Yan. Ganda pala ng pangalan. Kate Daniel. Wow, ganda. No? Daniel. Wow. Talagang sa mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. No? Hindi pa yata ito natutulog eh. Kadarating lang. Yan, isa mapagpalang umaga sa iyo, sis. Yan. At sino pa? Okay. Wala na po. At yun po, tayo po ay magtatapos na. At sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan. Salamat, Panginoon, sa araw at oras na ito. Na pagtuturo mo sa amin kung paano manalangin. Ang pananalangin ng may tapat na puso. Lord, sa aming buhay, inaamin po namin na kami ay makasalanan. Inaamin po namin na kami ay nagkukulang. Kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, turuan mo kami, Panginoon, na isuko ang lahat sa iyo. Upang ang aming mga panalangin ay maging karapat-dapat at iyong mapakinggan. Sabi mo nga, Panginoon, sa aral na ito, hindi po namin kayang magtago ni katiting sa aming isipan at sa aming puso patungkol sa aming mga natatagong mga lihim, Panginoon. Kaya, Panginoon, turuan mo kami na isuko ito sa iyo. Turuan mo kami, Panginoon, na ipagkatiwala namin ang lahat ng ito sa iyo. At sumunod kami, Panginoon, sa iyong nilalayon. Kaya, Panginoon, sa iyong kabanalan, sa iyong grasya, sa iyong kapangyarihan, nagpapasalamat po kami. Dahil ikaw ang may kakayahan na baguhin ang aming isipan, ang aming puso, upang kami ay makasunod ayon sa iyong ipinag-uutos. Kaya, Panginoon, salamat po sa araw na ito at binabasag, dinudurog mo at winawakasan ang gawa ng kaaway sa aming buhay. At binibigyan mo kami ng pagkakataon na ito ay isuko at magkaroon kami ng bagong buhay sa pangalan ng aming Panginoon at sa tulong ng iyong banal na Espiritu na siyang tunay na nagtuturo at nagturo sa amin ngayong umagang ito. We acknowledge, Lord, O Lord, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang sumaamin upang mahayag ang iyong salita at mabuksan ang katotohanan ito sa aming isipan, sa aming puso, at sa aming salita. Kaya, Panginoon, sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa lahat ng ito. Dahil ikaw yung Diyos na siyang gumagabay at patuloy na nagbibigay ng kapangyarihan at lakas sa aming pamumuhay na ito. Kaya, Panginoon, sa lahat ng ito, pinupuri po namin kayo. At dalangin po namin, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, sa iyong pangalan, ang kagalingan sa lahat ng may karamdaman. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na siyang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan. Sabi nga, Panginoon, sa iyong pangalan, there's power in the name of Yeshua Messiah, our Lord Jesus Christ, the Anointed One. And through you, our Abba Father, you can create, Lord, ng mga bagay na hindi kayang isipin ng isang tao o kayang sambitin. Dahil ikaw yung Diyos na makapangyarihan. At sa lahat ng ito, dahil sa banal na Espiritu na iyong pinagkaloob sa amin, Panginoon, ito ay nagbibigay sa amin ng ugnayan sa iyo. At ikaw, ang nagbibigay sa amin ng lakas, patnubay at gabay
upang gawin namin ang naaayon sa iyong kalooban. Kaya Panginoon, salamat sa kagalingan, salamat sa probisyon, at salamat sa pagbabago ng aming isipan at ng aming puso. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay baguhin mo ng may pagsusumamo, ng pagsunod at pagtalikod sa anumang kasalanan at karumihan sa aming puso, isipan at salita, at ganun din sa aming magawa. Kundi, Panginoon, hayaan mo kami na makita ang liwanag na nagmumula sa iyo. At wasakin ang anumang hadlang sa aming isipan, puso, at sa aming mga gawa. At ganun din sa aming salita. Again, Lord, we thank you and we praise you in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ again. God's morning, everyone.